Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, and for today we will be doing a succulent arrangement kagaya ng nandito sa ating harapan ngayon. These are yung mga succulent cuttings na nilagay natin sa tubig before. So yung first part nung video na to is all about water propagation ng succulent cuttings. So 15 days silang naka-water propagate until magkaroon sila ng roots. And then, tinanggal natin sila sa tubig and air dried for 2 days. And then we have a total of 20 different succulent cuttings. So before kayo gumawa ng inyong arrangement, you have to make sure na na-visualize nyo na kung paano ba yung gagawin yung arrangement para mas madali mamaya pag nag-arrange na tayo, diba? Hindi yung nagtanim na tayo and then suddenly hindi natin nagustuhan, then tatanggalin ulit natin yung cutting. So, in my case, ayan. Pwede na natin siyang picturean for the meantime. Ayan. So, ganyan yung gusto kong arrangement. Nakikita ba? Ayan. So, magtitake tayo ng picture para mamaya habang ginagawa natin to, mas madali na lang siya. So, ito yung mga arrangement natin na naka-water propagate before. And in-air dry natin siya 2 days ago. So, kung mapapansin niyo ganyan na yung roots niya, diba? So, may transition from water to soil. Ayan. So, naka-air dry na tayo and ready na siya for soil propagation. Ayan naman si Fred Ives. Kung makikita ninyo, ganyan yung kanyang roots. Ayan. Air dry. So, ilagay muna natin siya doon. Ayan. So, again, kailan natin i-transfer yung ating cuttings sa soil from water propagation. It's when yung kanyang roots is about 1 inch or more na siya. Pwede na natin siyang i-transfer sa soil. Ito naman si Jelly Beans. From soil, in-uproot lang natin siya, then i-transfer natin siya dito sa kanilang bagong container. Ayan, so we are all set para sa ating succulent arrangement. So definitely una-una sa lahat, kailangan natin ng soil. Ayan, so ito ang soil na gagamitin natin for today. You just have to make sure na yung inyong lupa or yung inyong mga soil mix is well draining and at the same time, walang nilagay na added fertilizer kasi it can be too harsh para sa new roots ng ating mga succulents. And now that we are all set, itra-transfer lang natin yung ating soil dito. Mas madali sana to if you have yung mga garden tools for this. But for the meantime, ito muna ang gagamitin natin. Regarding sa aking soil mix, I will be discussing this in detail next time kung ano nga ba yung aking soil mix na ginagamit for my succulents. But this one is ano siya, no soil. Ayan. Ayan, so lagyan lang natin siyang ganyan. Okay. Ayan, so very useful yung ating mga sticks. So pwedeng barbecue stick or chopsticks para mag-create ng hole kung saan nyo ilalagay yung inyong succulent. So gusto ko siyang ilagay dito. Ito yung pinakagitna niya. Kaya gawa lang kayo ng hole na ganun. And then make sure na yung ugat niya is completely covered. More soil sa paligid niya para ma-well anchored siya. Ang next nating ilalagay is si ghost plant. Ayan. And since na-visualize na natin kanina kung saan natin ilalagay yung ating mga halaman, mas mabilis and mas madali na natin gawin yung ating arrangement, diba? Kasi hindi na tayo mag-try ng palipat-lipat kung saan ba natin ilalagay. And we decided to put yung ating ghost plant dito. Ayan, so again, create a hole lang na ganun. Then, ilagay na natin si ghost plant.
Today nga pala, ang ginagawa natin is yung arrangement na crowded. Kasi nga ang ating mga succulents, pag nilagay nyo sila sa container na maliit, they know how to adapt. So, ibig sabihin, slower yung kanilang growth pag nilagay nyo sila sa smaller container. And vice versa, pag nilagay nyo sila sa malaking container, mas faster din yung kanilang growth. So, yun yung pinaka tip natin. If you want your succulents to grow faster, ilagay nyo sila sa malaking container na may space for their roots to grow. Pero, if you want them to grow slower, you can make an arrangement like this, diba? Kaya nga yun yung purpose ng ating arrangement, kasi ayaw nating lumaki kaagad itong ating mga succulents. So definitely, i-outgrow naman nila yung container, lalaki sila pero hindi ganun kabilis. Itong mga to, wala pa silang roots. As you can see, wala pa silang roots. Kaya, mas magandang ilagay sila ngayon para habang tumatagal, yung roots nila is mag-a-anchor dito sa ating soil. And as you can see, ganyan ang itsura ng ating succulent arrangement. And through the days, through the coming days and weeks, dahan-dahan natin siyang i-expose sa sunlight. Wala mo nang watering na magaganap. Siguro after 1 week, we could gradually water itong ating mga succulents. Isa sa disadvantage ng succulent arrangement is yung watering, kasi we have to make sure na yung tubig could reach all the roots ng ating mga succulents. That's the reason why sobrang importante yung ating mga may mga tip na mga water bottles, para for example maglalagay tayo ng tubig doon, we can actually water doon sa area na yon. Diyan natatapos ang ating succulent arrangement for today, and thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel for more updates.